Magandang araw mga bandateros. Ito na naman si Boss Dada. At tayo magkukwentuhan na naman. Huwag niyong isipin na ako'y may sipon. Pero kahit may trangkaso, maghahatid pa rin tayo ng bali-balita. O ano ang balitang pag-uusapan natin? Marami. Oo, aarestuhin na daw si Inday Sara. Papayag ba kayo? Aarestuhin na daw si Inday Sara. O meron na daw mga tawag dito, nakabadya na yung kanyang warrant of arrest. Pero bibigyan ko lang kayo ng isa palang kwento. Meron ako natanggap na kwento rito. May natanggap akong kwento rito sa Davao City. Oo, yung palang natatandaan ninyo, meron silang bagong pinalabas ngayon dito sa Davao. Yung meron daw ditong isang mining, isang pabrika na nilusob sila na may mga ganito ganyan, hinuli sila. Tandaan nyo. Oo, yung pinakamagaling na NBI director natin nagpunta rito. At ni-raid niya yun. Oh, hindi ba kayo nagtataka? Bakit National NBI ang nagpunta para i-raid yung isang pasilidad dito sa Davao na meron daw mga illegal na mga aktibidades. Ngayon mga bossing, kailangan kasi talaga nilang pagtakpan etong mga nangyayari ngayon. Yung pagbaha-baha sa Maynila, yung mga magnanakaw na mga congressman, yung mga magnanakaw na mga senador, yung bagsak at palpak na impeachment nila, at sandamukal na problema ng bayang Pilipinas. Kailangan nilang pagtakpan, unang-una sa lahat, yung 2027 budget. Nanakawin nila yung 2027 budget, mga bossing. Kaya gawa sila ng mga issue ngayon. Andiyan dyan na yung issue ni Pastor Apollo Kibuloy na ipapadala sa Amerika na puro katarantaduhan. Andiyan dyan nitong pagpaparesto kay Inday Sara, sinampahan siya ng kaso dyan sa korte. Tapos itong mga ginagawa nila matibag, yung honey trap, yung mga kung ano-anong pinalalabas nila. Lahat yan, mga bossing, nila yan. Parang dinadamihan nila yung mga issues. Tapos may lumabas pa ng mga bagong issue ngayon na si Lenny Robredo at saka si Rapi Tulfo ay tatalunin daw si Inday Sara. Mataas daw sila sa survey, mas mataas na daw sila kay Inday Sara sa survey. Yun yung mga issues nila. Oo. So mga bossing, yun ang problema. Yun ang gusto nila nakawin yung 2027 budget. Yun na kasi yung huling budget na mananakaw nila. Bakit? Hindi na kasi sila pwedeng sa 2028 kasi election na. So hindi na sila makakagawa ng budget na na mananakaw nila sa 2028. Kaya itong 2027, gagamitin nila yan, nanakawin nila yung budget sa 2027 para sa 2028. Meron silang pambayad sa mga tao para manalo sila sa eleksyon. Kasi eleksyon na ng 2028 eh. So, ito yung pinakababantayan natin. Kasi yung 2024, sobrang corrupt nun. Mas malaki pa yung ninakaw ng 2024 kaysa 2025. Oo, tapos 2025, pati daw 2026, nakabantay na tayo. Kumonti lang daw yung mga insertions nila. Pero putsang ina, kita mo, wala pa rin mga proyekto. Hanggang ngayon, wala pa rin silang mga nagagawa. Napupunta yung pera natin dyan sa hayop na impeachment na yan. So itong 2027 mga bossing, nanakawin nila yan. Kaya sila kung ano-anong mga ginagawa nilang mga smokescreen, kasi nanakawin nila yan para sa 2028 meron silang pangkampanya. Ganon ang gagawin ng mga hayop. Ganon. O kaya yan mga boss, yan ang natin. Lahat itong mga nakikita natin ngayon, mga issues nilalabas itong mainstream media. Kasi ang mainstream media, kasapakat nila yan. Maglalabas ang mainstream media na kung ano-ano mga balita, pero nandito ang mga vloggers, nandito ang banateros para ipaalala sa atin lahat na, oy, sige, okay lang yan, pansinin natin yan, pero alis tayo dyan kagad. Kailangan natin balikan yung flood control. Yung mga magnanakaw, kailangan nating ipakita sino yung mga magnanakaw para pagdating ng 2028, sakaling hindi man makulong ang mga yan ngayon dahil kakampi nila lahat ng mga satanas sa gobyerno. Dahil weaponized ng mga ahensya ng gobyerno, puros yung mga kakampi lang or kalaban lang nila sa politika. Yung mga pinakukulong nila, itong mga ito hindi makukulong ito. Oo, kailangan excited tayo sa 2028. Papakulong natin lahat ng mga hayop na ito. Tandaan nyo yan. Kaya nga, kailangan talaga sama-sama tayo sa 2028. Boboto natin, walang iba kundi si Sara. Pero sabi nga nila, malakas na daw ang mga Tulfo. Sige, di patakbuhin yung Nobel Tulio. Maraming salamat. Mabuhay ka. I'm glad to see you live again. Of course, I'm always loving to seeing you there in the screen. Thank you very much kay Nobel Tulio. Kaibigan ko yan. Mahusay. Napakabait niyan. May balita sa Satanas. Bababa na sa pwesto. Papalit si Bongbong. Oo. Yun nga yung sinasabi ko. So may nagpunta rito. Meron silang ni-raid daw dyan. Diba? Nagtataka kayo. Meron namang NBI dito sa Mindanao na pwede namang mag-raid niyan. Bakit si Matibag pa yung nagpunta dyan? Alam niyo kung bakit? Ito narinig ko lang dito. Lang daw nila yan? Parang, anong tawag dyan? Ang talagang target nila sa pagpunta nila dito, si General Bato. Si Senator Bato. Si Senator Bato daw, ang target talaga nila, nung nagpunta sila dito, akala nila mahuhuli nila. Para hindi sila mapahiya, May Marie Chris Grobin, mabuhay ka, salamat sa iyo. Para hindi sila mapahiya,
meron silang, ano mo tawag doon, fallback. Oo, meron silang fallback. O, yung parang pag sumablay yung operation nila, oo, ito na lang yung ilalabas nila na reason kung bakit sila nagpunta rito. Ganun. So, suma total, sumablay na naman sila. Sumablay na naman yung intel nila sa paghahanap kay Bato kasi gusto talaga nila na makuha si Bato para meron silang mga achievement. Kasi pag nakuha nila si Bato, tapos naipadala nila si Bato doon sa ICC, manggagalit na naman ang mga tao. Tapos makakalimutan na naman ng mga tao yung flood control. Ganyan. Gano. Pagka na ano nila yan, na ganyan ang gawain nila. So nagpunta dito, yun daw talaga ang target. Tignan mo, pagpunta rito, pumunta ron doon sa mining na yan. Tapos pagkatapos, umalis na rin kagad. Oh. Akala kasi nila, meron silang intel, akala nila makukuha nila si Senator Bato. Hindi na naman nila nakuha, so palpak na naman. Kasi magtataka ka, gagastos ka pa, pupunta ka pa rito para lang doon sa raid na yon. Meron din namang NBI dito. Di ba? Mga ilang araw daw bago yung raid nila na yan, may nagpunta na daw dito ng mga operatiba. So ganun lang yun. So nakikita mo talaga na lahat ng ahensya ng gobyerno ngayon, mga bossing, kumikilos sila, mga boss. Para kanya-kanya siguro yun ang mga assignment nila. Hindi tayo sure pero palagay ko baka yun ang mga assignment nila na kailangan lahat kayo gumawa kayo ng mga bagay na pwedeng mapag-usapan. Para hindi nila makita na habang busy sila rito, yung kaliwang kamay natin ninanakaw yung pera sa 2027. Kasi ginagawa na nila yan eh. Binabalangkas na nila yung 2027, August na ngayon. Kailangan sa December, before the end of December, kailangan mapirmahan na ng presidente yan. Paano kung busy ang lahat ng mga senador sa impeachment? Busy yung mga congressman sa impeachment. Kaya busy yung mga senador, lahat ng senador busy sa impeachment. So itong mga Congress, ilang tao man lang yung mga nandiyan dyan sa impeachment, marami pa man silang tao. Dinudugas na nila ng dinudugas yun. Nilalagay nila sa mga proyekto ng mga putang na puro multo. Tapos pagdating yan sa Senate, pe-pressure na nila yung Senate na, Senate, tapos na yung trabaho namin, kayo naman. Tangin na nyo, binigyan nyo kami ng trabaho, pinag-impeachment nyo kami ng 3 buwan eh. Tapos bibigyan nyo kami nito, hindi namin ito ma-re-review ng maigi. Gawa na po siya, minamadali nyo kami, matatapos na yung taon. So ang problema nito, baka yung Senate, hindi na rin nila magawa yung kanilang due diligence, baka mamaya, inaprubahan na lang din nila yan. Tapos po, siyempre, pipirma ng presidente yan dahil mga riding in tandem yung mga magnanakaw na yan eh. Ayun na naman, mali, tampera na naman. 2027, tingnan mo, sinabi ni Bongbong Marcos sa kanyang isang speech na sa budget daw, nakafocus daw yung budget ng 2027. Saan? Sa paglalagay ng pagkain sa lamesa ng mga Pilipino. Anong ibig sabihin? No? Ayuda! Tangina nyo. Ayuda, hayop kayo. Ayuda na naman ang gagawin nila sa 2027. Yun yung pinakamadaling nakawin eh. Ayuda eh. Bakit? Magre-release tayo ng 10 bilyon na ayuda sa ganitong lugar. Tangina, papapipirmahan lang nila yung kung kani-kanino. Tapos, okay na, naibigay na yung 10 bilyon. Hayop, pero sa totoo lang, walang 1 bilyon yung binigay nila sa tao. Ganun yun. So ayuda na naman yung pera ng gobyerno kasi hindi niya sinabi. Nakafocus itong ating budget sa 2027 saan? Sa pagpapaganda sa bayang Pilipinas, infrastructure. Tapusin na natin yung mga nakapending na mga yung subway na yan. Di ba boss, yung budget dadaan sa Senate bago ma-approve ni budget? Oo nga, dadaan nga sa Senate. Nakita nyo kung gaano ka-busy Senate. Yung Senado, putsang inang yan, kalahating araw na ginugugol nila dyan sa impeachment. So yung mga Senado, kumbaga, hati yung atensyon nila. May mga kanya-kanya silang komite. At saka, paano mo masasabi? Dadaan sa Senado. Alam mo ba, hanggang ngayon, hindi pa buo yung mga komite. Hindi pa buo yung mga komite dyan sa Senado. Nag-away-away nga sila dyan, nga ni. So yung mga komite dyan na mag-oversee ng mga budgets ng mga ahensya ng gobyerno, hindi pa mga buo, hindi pa kumpleto dahil nagtatalo-talo pa sila. So hindi nagagawa nga ng Senado yung trabaho nila. Yun nga ang problema natin eh. So ganun yun. So hindi yung Senate dahil nga hati yung kanilang atensyon, nag-aaway-away pa sila diyan. Yan, hindi nila ma-scrutinize ng maigi. And besides, syempre majority kaya nga ayaw ng gobyerno mapunta yung Senado kay Alan Peter Cayetano kasi hindi lulusot sa yung 2027 budget kay Alan Cayetano. Kaya nga kinakana nila si Alan Cayetano, kinakana nila si Marcoleta, yung mga abogado, sila Pia Cayetano, kaya kinukupal nila yung mga abogado na yan kasi nga ayaw nila na may mga magagaling na titingin doon sa budget at sabihin na putangin na nyo, nagnanakaw na naman kayo, mga walang hiya kayo, ano na naman to. Kaya tinitira nila, kita ninyo, puro abogado yung mga kinakana nila. Ganon yan. Ganyan yan mga bossing, yan ang style nila ngayon. Kaya wag tayo magpapalanse. Wag tayong pati yan kay Pastor Apollo Kibuloy. Nako po.
Pati yan kay Pastor Apollo Kibuloy, mga bossing. Ano yan? Ano yan? Puros katarantaduhan yan. Oo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan,